Okay, so special episode 1948, 1949, and 1950. Diba? Tanungin natin itong time card natin dito. Gaano ba katagal bago ma-master ng isang tao ang buhay niya? 'Di ba? Ito kasi that gives us a lot of options sa buhay. So tingnan natin gaano katagal ang mga panahon na pwede pa natin gawin, antayin, 'di ba? Para malaman niyo kung lumagpas na ba kayo doon sa panahon na dapat sana natuto na kayo. No? Ito 'yon. Kuha tayo ng tatlo. Oops. Around March of next year. Yung iba, next year pa matututo. Then, within a couple of weeks, yung iba. So, yung huli, tingnan natin. In August, mas matagal pa of 2024. So, ibig sabihin sa inyo, yung iba matututo this year, couple of weeks. So, probably, October going November. Yung iba naman, from March to August, bago matuto sa leksyon ng buhay at saka yung mastery nila. So, yung ibig sabihin nito, as time goes by at natuto ka sa leksyon mo, pasalamatan mo si universe na binigay sa'yo yung pagkakataon na matuto ka pa nga. Kasi yung iba namamatay na lang, hindi pa natututo di ba? So, ito lang yung gusto kong sa inyo. Kung meron man tayong problema, halimbawa problema sa pag-ibig, kasi ito kalimitan ang pinaka-exciting. Kapag nagkaroon tayo ng problema sa pag-ibig, lagi tayong umiiyak, nalulungkot, walang ganang kumain, walang ganang pumasok sa trabaho, walang ganang makipag-usap sa ibang tao, bugnutin, short-tempered, di ba? Balikan nyo ang sarili ninyo. At huwag niyong isisi sa ibang tao, huwag niyo idamay ang ibang tao. Kung ano man yung problemang napagdadaanan ninyo or sulgiranin sa larangan ng pag-ibig. Kasi ginusto niyo yan Kung meron man kayong pagkakamali, aminin niyo. No? Tapos, kung hindi na at wala ka ng pagkakataon na humingi ng tawad doon sa taong sinaktan mo, humingi ka ng tawad sa Diyos na sana ipaabot niya at iparating niya sa tao sa pamamagitan ng panaginip na humihingi ka ng tawad at nagsisisi ka na sinaktan mo siya at nagsisisi ka na iniwanan mo siya. Kasi kapag yung hiniling mo na idaan sa panaginip yung mensahe mo, darating yun sa taong gusto. So sana gawin nyo yan, no? Kasi di ba minsan sasabihin natin kapag may namatay, lalong-lalo na mahal natin. Sasabihin natin sana kung may mensahe ka, idaan mo sa panaginip. Ganun din yun. Kung may gusto kang mensahe para sa isang tao, idaan mo sa dasal na sana marinig niya, maramdaman niya, mapanaginipan niya ang pagsusumamo mo at mapatawad mo siya, mapatawad ka niya. May mga ganun na sitwasyon. Kung ito naman ay tungkol sa isang magulang at anak, well, kung sino man yung may pagkakamali, yun yung dapat humingi ng tawad. Pero kalimitan kasi, napaka-awkward na magulang ang humihingi ng tawad sa anak. So, yung anak dapat, palawakin mo yung pag-iisip mo at intindihin mo ang sitwasyon ng magulang. Kasi, posible na yung problemang iniinda ng magulang mo is problema na niya, hindi ka pa ipinanganak. May mga ganong klaseng magulang na nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya, successful sila sa sarili niyang pamilya, pero ang hindi alam ng asawa at mga anak na siya noon, marami na siyang hinanakit sa mga magulang niya, marami siyang sama ng loob sa mga taong nagpalaki sa kanya. May mga ganun So you have to put everything into consideration na may panahon na may growth, may panahon na ma-master mo yung buhay mo, may panahon na pagsisisihan mo yung pagkakamali mo. Ito yung mga panahon na yun na yung iba pwedeng magbago at magkaroon ng pagkakataon muli sa Marso.
Yung iba naman ilang linggo lang simula ngayon, yung iba hanggang Agosto pa talaga yung recovery next year. So sana nasagot ko lahat-lahat ng mga katanungan ninyo. And if you want na ito yung card na gagamitin ninyo sa reading, let me know. Okay? So maraming salamat po at sana nakarelate po kayo dito. Please do follow, like, and share. Maraming salamat at magandang gabi po.